administrative and political questions, power sharing, sharing national wealth na ngayon tinatanong ng mga ibang LGU. So kahit na wala yung mamasa paano, marami pa rin talagang pag-aaralan dito. Ito komplikadong bagay ito dahil nagtatayo tayo ng gobyerno. So it's not a simple thing. So sa dami na pag-aaralan na yun, naabot mo by June? Siguro. Baka kakayanin. Oh. At basta't makapag-hearing na tayo sa Sulu at saka sa pag natapos na, inaantay na lang natin yung mga report. Basta't matapos na yon, pwede nang simulaan yung mga hearing sa South. Pagkatapos nun yung mga hearing dito, tapos yan na yung susulat na namin yung mga amendments. Baka pwede pa siguro. Ano ba ngayon? Beginning pa lang ng March, April, May. As usual, gipit sa oras, pero gawin natin ang lahat para abutin yung end of session. Pero sir, di ba hinihintay niyo pa rin yung report ng MILF? Hindi yata ibibigay? Hindi ko nga maintindihan yun dahil pinadala sa Malaysia, hindi sa atin binigay. Nagtataka nga kami kung bakit ganun ang naging reaction nila. So, no, we'll have to wait for that because kailangan natin, yung isang critical na area na para sa akin ay yung mechanism for ceasefire pagka nagka-encounter. Kasi nakita natin kung mas mabilis ang naging proseso dito sa Mamatapan, baka hindi ganun karami ang namatay. At marami tayong nasalba ng buhay. Kaya yun ang gusto kong malaman. Pero hindi natin magagawa yun kung hindi malaman kung anong nangyari sa MILF side. Kaya yun ang inaabangan ko doon sa report nila. Sir, ano ba nangyari sa kanila? Bakit nagkagulo? Bakit matagal? Yung sa side natin, inaalam ko na rin. Bakit matagal? Bakit di kayo makapag-contact? Bakit all of those things. Saka sir, bakit sa Malaysia? Yun isa dapat din natin itanong. Ang gulat ko nga nung nakita ko sa television na pinadala na raw yung report ng MILF sa Malaysia. Sabi ko, bakit Malaysia? Sir, Dapat dito sa amin dahil antayin natin, baka naman sakali pagka na-approve na sa Malaysia, pinadala na rito. Sir, hindi ba it's a sign na talagang hindi sila mapagkakatiwalaan? Kasi nung inihingan yung report, sabi nila hindi pa nila tapos. 90% tapos ang sabi ni Chairman Iqbal dito. Tapos. Yung pala, mayroon pala silang balak na ipadala pala sa Malaysia. Yun, hindi lang sinasabi sa inyo. Sinasabi lang sa inyo, hindi pa tapos. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong naging dahilan kung bakit ganyan nung nangyari. Pero, Di ba dapat sila yung paikutin? Hindi naman. Walang nagpapaikot. Patas-patas lang. Ano lang talaga ito. Maganda ba sa diretsuhan lang ang usapan. Pero all I can say is that pinadala nila sa Malaysia, that will be another delay. That's another delay. Sana hindi nila ginawa yun. Umaasa pa rin kami, napapadalan din kami ng kopya. Hindi ba sampal sa gobyerno yun? Sa atin, na ginawa nila yung ganon? Kayong kausap, hindi naman yung Malaysia. Ba't sila doon nagsusunod? Kaya nga nakakapagtaka. Hindi ko maintindihan kung anong motive behind that. So yung ginawa nila another delay sa approval ng BDL? Dahil hindi, kung sana binabasa ko na ngayon at lahat ng mga kailangan gawin ay nasimulaan na ngayon. Ngayon, imbis na ganun, inaantay natin sila. Pero sir, hindi ka pa ba kinakausap ni SP Drelon para sabihin ko? Wala naman siyang sinasabi. Pero talaga naman, may usapan naman kami noon pa eh. Basta hindi naman mamadaliin, pero meron kami mga timetable. So, susubukan natin bumalik sa bagong timetable. Sir, would you be willing to sit and hold a dialogue, just like what President Aquino did in the House of Representatives? Of course! Hindi kami inimbita eh. Kahit yung ad hoc committee, nagtanong nga ako, yung ad hoc committee sa House, hindi rin sila kumpleto. So, hindi ko alam kung paano namili yung palasyo kung sino yung imbitahin. But that would be very useful because there's only one remaining question on the government side. Why did the President choose to go around, to violate the chain of command and to create another informal chain of command? I'm sure he has a reason. I don't know what it is. Yung demand ng BBL for no conditions, anong effect nun sa deliberations? There are no conditions. We're not putting any conditions. We're not putting. What we were asking the MILF were for
those confidence-building measures that I keep calling about, gestures of good faith. Parang yun yating Yun ayaw lang nila. naman. Well, it's too bad. But mas maganda sana ang takbo ng proseso kung nagawa nila yon. Pero itutuloy pa rin natin kahit na hindi nila kayang gawin.